Galing! Palakpakan! Ang baba na yan! Naminggay ka ng mga mangga! Oh, kala mo hindi ka namin makikita? Ha? Oh. Kaya nag-uwian ng mga INC, tinapos ang rally, yung mangga mo, sumakit ang tiyan nila! Baba! What the fuck? Oh, biro mo, akala mo kung sino ka umasta. Eh, ikaw naman ang adik. Ha? Ikaw naman ang adik, Aimee. Diba? Oh, ano sabi dito? Oh, ano sabi ng tatay mo? Oh, Daddy, sabi ni BBM. Bakit si Manang parang others? Ano sabi ni Apulakay? Ah, tignan mo naman, Aimee, oh. Tignan mo naman. Ikaw lang ibang shape. Ay, G0225, thank you po, G0225. Tingnan mo naman, Aimee. Ikaw lang ibang shape. Ganun, hindi naman natin masabi na hirap yung nagnganganak sa'yo. Kasi, si BBM, ganon. Si Ma'am, kalimutan ko to. Si Ma'am, yung isang anak ni BBM, maayos din. Ikaw, ba't ganyan? Bakit ganon? Ano yun? Inilan ng midwife? Yung baba mo nauna? Detonate! Shoutout kay Ma'am Irene Marcos. Kayo po talaga, Marcos. Pero itong si Aimee, ano sabi ng midwife? Ma'am, ire. Hawak ko na po yung paa. Sige pa, Ma'am, ire. Ma'am, sandali lang po. Bakit po? Ma'am, hindi po pala paa to. Baba po to, ma'am. Stupid. Boom! Kita mo naman ang iba-iba yung shape mo. Ano ba yan? Tawag dyan? Homo sapien? Ito ba yung tinatawag nilang Homo sapien? Ganito hugis sa mga Homo sapien eh. Yung unang mga panahon. Tingnan mo naman. Ikaw pa magmalaki na magkwento-kwento kang pindeha ka? Diba? Ba't ganyan? Tapos magmamalaki yung Marcos ka. Ang dami nga nagsasabi, hindi ka talaga Marcos. Sa ugis lang eh. Diba? Biro mo yung nanay mo, Imelda Marcos, pinakamagandang babae nun. Ikaw, wala kang ganda. Ikaw lang yung pinakamahabang babae. Wala kang puso, hayop ka! Oh, alam mo, Aimee, hindi mo dapat pinapagamit sarili mo para sa sarili mong kapakanan. Huwag kang bitter.
Alam namin bitter ka kasi nga, si Bongbong ang king talino. Si Bongbong ang nakitaan nun. Si Bongbong ang nakitaan, governor pa lang, nakitaan na siya nun. Ha? Ginamit niya ang lahat para lang mapaganda ang Ilocano, Ilocanja. Ngayon ikaw, ano ba nagawa mo? Wala. Kasi nga, hindi mo matanggap na ungusan ka ng kapatid mo. Nakitaan ng mga tao na ang kapatid mo ay mahusay. Sino ba wasak ang pamilya? Di ba kayo? Sino ba nagkakaagaw ng asawa? Di ba ikaw? Oh. Iba ang pamilya ni BBM at isa pang putang ina mo. Patayin mo si BBM? No joke. Okay na si BBM given the fact. Ha? Given the fact na si BBM addict na. Pero Amy, daig mo pang katarantaduhan mo sa ginawa mo sa mga anak. Ba't damayan pa ng anak? Ba't kailangan madamay yung mga anak? Ha? Ba't ganun ka? Pati mga anak ng presidente, pati yung asawa ng presidente, dinadamay mo. Anong klase yan? Galawang Duterte yan Galawang Duterte yan Sana man lang, wag mo nang damay yung mga anak. Kasi kung dadamay mo, napaka mo naman sobra nun. Isipin mo, pamangkin mo na, if ever totoong Marcos kang babalina ka. Diba? Pamangkin mo na. If ever totoong Marcos ka, tapos wala silang alam sa politika. Si Sandro, maayos naman. 17 batas ang nagawa. Biro mo sasabihan mo, lahat sila nag-a-addict. Abay, ibang level ka. Diba? Ibang level ka na. Ibang level ginawa mo, kademonyoan yan. Hindi ka na normal. Haba ng baba mo, men. Oh, eto yung sabi na eto po ayan eto si Amy. Amy, who had never attended a Catholic high school in Monterrey. She was never graduated and her father thought she got mixed up in drugs. Sino ang adik? Pusang ina mo. Ha? Ano to? Hindi umepekto ang saldi ko? Banat ngayon nang ikaw ang last option? Ikaw ang huling sandata dahil yung baba mo ay isang armas? Wala kang puso, hayop ka! Ha? Wala nang pagpaniwala kay Saldi Kulangot. Ngayon, ikaw ang ginawang huling sandata dahil ang talas hindi ng isip mo kundi ng baba mo. Kaya ikaw, ikaw ang pinain ni Sara Duterte nagtatago sa nakawan niya. Pero ang totoong adik ay ikaw. Ay i-google nyo. Nakuha natin yan. Ikaw ang adik. Dahil ang tatay mong si Apo Lakay, nakitaan ka noon na kaya nangyari ganyan sa buhay mo, ikaw ang nag-a-addict. Paano mag-a-addict si BBM? Iisa na lang po ang kanyang kidney. Parang Sir Renuel Jose, maraming salamat po, Sir Renuel. Iisa na lang po ang kidney niya. Ayan po hindi ko na tatapusin kasi I don't want to take it English anymore. She was never, okay?
She was never graduated and her father thought she got mixed up with drugs. Hindi ka graduate. Inuna mo ang droga dahil galit ang mga klase mo sa'yo. Dahil sa tuwing pumipila kayo sa school, pag natatamaan ka nila, either 2 sugat o nako-confine sila sa ospital. Tandaan mo yun? Nag-aaral ka? Diba? Hindi ka pumapasok ng school. Pag nag-uniform ka, galit na galit yung yaya mo. 100 na uniform na lagi mong sinisira. Ano sabi ni yaya? Ha? Ano sabi ni yaya? Ma'am Amy, why your uniform is like this? I'm sorry. My baba is really affecting me now. Wala kang puso, hayop ka! Diba? Galit na galit sa'yo yung mga yaya. Yaya mo pa lang eh. Binabas ka na. Nalala mo yun? Ha? Araw-araw ka, ang laki ng ginagasto sa'yo ni Apo Lakay, ampong ka lang. Ilang uniform binibili everyday. Buti pa si Ma'am Imelda Marcos. Ha? Buti pa si Ma'am Imelda Marcos. Binibigyan para i-model ang sapatos. Ikaw, sa'yo na pupunta malaking gastos ng pamilya. Ilang uniform mo ang inaaraw-araw binibili. Sinisira mo lang. Your Pina Page, thank you. Diba? Pagkakain kayo sa malaking lamesa, si Bongbong naglalagay dito ng tela. Ikaw nilalagyan ka dito, tabla, plywood. Mahal ka nila eh. Diba? Ano sabi ni Bongbong sa'yo? Yaya, please tell ate to put her put the wood in her chin. Ay, I'm sorry, Mr. Bongbong. Okay. Ma'am Amy, please put the plywood on your chin so that you won't be in hospital again. Ay, yeah, I'm sorry. Oh. Diba? Ang daming adjustment na ginawa ng pamilya tapos bababuin mo lang. Oh, dumako tayo sa eskwelahan. Lagi ka nasa principal office. Pagpasok mo sa school, sira ang ID mo. Sino pinapasuot ka ng ID? Lagi nalalaglag. Anong sabi? Araw-araw ang parents organization diyan sa Cambridge pumupunta. Sugatan ang mga anak nila. Pag flag ceremony, iniiwasan ka. Kaya yung frustration mo sa sarili mo, na parang galit sa yung mundo, dinaan mo sa droga. Di ba? Kaya nalulung ka sa droga. Kasi nga, yung frustration mo sa buhay, dun mo nakitaan. Ang droga ang kakampi mo. Hindi mo makampihan ka ng principal. Yaya mo galit sa'yo. Pamilya mo galit sa'yo. Kaklase mo galit sa'yo. Ruel Arrogante, thank you. At natatandaan mo ba? 12 driver nyo ang namatay. Kala mo makakalimutan ko? Ha? Diba? Bakit? Special ang kotse mo, walang preno. Bakit? Nung nakaraan, nung may preno yung kotse nyo, ilang driver ang pinatay mo? Tusok sa batok. Naalala mo? Kaya binigyan ka ng kotse na walang preno.
Na pag darating sa bahay nyo, meron doon buhangin na pag i-stop, pung. Roel Aragante, thank you. Kaya wag kami, Aimee. Dahil kita-kita namin at alam na alam namin ang pag-uugali mo. Oh. Diba? Oh, eto pa. Oh, samin natin to. Eto na. Archimedes Trajano Aimee Marcos was named in a lawsuit for the alleged torture and murder of Archimedes. Na-react na natin to eh. Pero kung sa tutusin lang po kung kaninong kapatid ka maniniwala, hindi ka maniniwala talaga kay Aimee. A case brought by his mother Agapita Trajano, the lawsuit was filed in the U.S. federal court after the Marcos family fled to Hawaii in 1986. Kita mo, sanay ka sa patayan eh. Ha? Yung mga binanggit ko kanina, okay na eh. Mapagtatakpan na kaso, ngayon malalantad na naman ang patayan. Ayan na! Ayan na! Marcos Manotoc did not appear in court initially, leading to the default judgment against her. The legal proceeding involved complex question of subject matter jurisdiction under Alien Tort Statute and sovereign immunity under the Foreign Sovereign Immunities Act. Oh, tatandaan mo yan, Aimee, nung nasangkot ka. Oh, nasangkot ka sa torture and murder. Diba? Babad ka dyan sa mga patayan dati pa lang. Diba? Oh. Wala pa dyan yung mga ilang yayang na patay mo, ilang mga driver, ilang mga klase. Hindi na natin sama yun kasi mga nakalipas na yun eh. Oh. Jalin! Thank you, Jalin. Dumako tayo dito. President Bongbong Marcos, bangag daw, sabi ni Aimee. Laking gulat ng publiko sa Quirino Grandstand noong Martes, 17 ng Nobyembre, nang akusahan ni Senador Aimee Marcos ang sarili niyang kapatid, si Pangulong Ferdinand Marcos Jr., nalulong sa droga at nagbakaawang maghanap ito ng agarang lunas. Ito ay naganap sa gitna ng isang protest rally ng Iglesia ni Cristo laban sa korupsyon. Sa harap ng libo-libong miyembro ng INC, sinabi ni Marcos na paulit-ulit niyang hinimok ang Pangulo na unahin ang kanyang kalusugan at magpahinga muna sa kanyang mga tungkulin. Matapos niyang sabihin, hindi niya daw kakayanin kung mapapahamak siya, kaya't hiniling nito na siya'y umuwi na, mamahinga, alang-alang sa kanyang kalusugan. Dinagdag pa niya na mas handa siyang tanggapin ang pagkawala ng pwesto kaysa pagkawala ng kapatid. Naalala pa niya kung paanong kinumbinsi niya ang kapatid na magpakasal sa paniniwala magdudulot ito ng kapayapaan. Wow! Bida-bida no? Pinilit niya daw magpakasal. Pati sa forever ni Bongbong, pakailamera kang baba ka? Ha? Ha? Pati sa forever ni Pangulo, may pakailam kang baba ka? Sa buhay nito, sinabi nito na kinumbinsi niya si Bongbong na pakasalan si Liza. Naisip niya daw noon na kapag nag-asawa siya, malalagay na sa tahimik at magkakaroon ng direksyon. Subalit malaki daw ang pagkakamali niya. Tingnan naman may itsura niyan, putik. Ha? Tingnan mo yung itsura niyan. Kahit mag-apply ka sa gabi ng lagi, putik, di ka natatanggapin. Tingnan mo yung itsura mo. Ha? Puro botox ang mukha mo eh. Tamo, Aimee, oh. Itsura mo. Di ka na nahiya. Ha? Kung ano injection ang pinaglalagay mo sa mukha mo, tingnan mo yung ilong mo, hindi na mapakali, oh. What the fuck? Oh. Inggit ka kasi. Kaya si Pangulong Bongbong may forever. Ah, may forever si Pangulong. Ikaw wala kang forever, nangaagaw ka pa ng asawa.
dahil mas lumala ang kanyang pagkalulong sa droga. Nagbigay siya ng diretsyong panawagan sa Pangulo na maghanap ng profesional na treatment. Ayusin mo ang sarili mo, magpagamot ka, alisin ang droga sa iyong sistema, ayon sa kanya. Ang mga pahayag niya ay lumabas matapos ang isang taon na paulit-ulit ding inakusahan ni dating Pangulong Rodrigo Duterte si Marcos na gumagamit ng droga na question. Totoo yan, Ma'am Janelle. Hindi naman siya umatin kasi po si Amy may pinaguhugutan to. Galit talaga to kay Ma'am Lisa Marcos. 'Di ba? Galit siya. Kasi nga po, ang gusto niya, ganun pa rin. Siya ang iintindihin. Kasi nga siya ang adik Siya ang iintindihin. Walang kwentang, walang bilang sa pamilya po ito. Sa totoosin lang po, prangkana tayo. Si Pangulong Bongbong, i-donate niya ang kidney niya para kay Apo Lakay. Sinong makakagawa nun? Parang dinonate mo na yung buhay mo sa iyong ama. Kung adik si Bongbong, lasog-lasog ang parte ng katawan yan. Tandaan nyo. At saka wala bang bago? Walang bagong issue? Umay na Kaya hindi ginagat ng tao Raymond Denisca, thank you po. Thank you. Kaya hindi po kinagad ng tao kasi lumang issue na. Ano ngayon? Kung mapatunayan natin ating ang Pangulo, ano ngayon? Ano ngayon? Namiminger, nagpe-fentanyl. Anong tawag nyo doon? Abuse of women yun Hindi nyo nakikitaan yun, namiminger, nagpe-fentanyl, nagmamariwana, inaamin. Ano yan? Selective. Bobo kayo. MCMLX, nyolo masanay ako sa'yo dito kaysa tunay na ikaw. Sa Bengador, naninibago ako pero cute ka pala. Siyempre naman, cute naman talaga ta. Thank you po. Hindi, for the sake of argument. Ito, magprangkahan tayo. Ano ngayon kung adik si Pangulo? Ano ngayon? Para maging masaya kayo, ano ngayon kung adik ang Pangulo? Sakyan na natin yung sinasabi ng mga kupal sila. Ano ngayon? Bakit? Adik din naman Pangulo nyo Equal lang. Equal lang. Adik si Duterte, adik si BBM, o di equal lang. Ano? Adik yung anak ni... Saan mo ba makikita yung pagka-adik? Adik si Baste. Di ba? Kitang-kita naman natin. Bukod sa adik pa sa ethics. Si Chong Kitty, proud na nagmamariwana. Bakit? Kasi yan naman nakikita nila sa pamilya nila. Yan ang nakikita nila. Yan ang nakikita nila. Si Bongbong, sabi mo ng adik. Ano ngayon? Adik din naman si Duterte. Para maging masaya yung mga DD-shit. Adik din si BBM. Adik si Duterte. Equal lang. Ano ngayon? Yan ang sinasabi ko At saka kung tatayo ka sa korte, substance lang yan. Substance. Victim of substance yan sa korte. Hindi yan papakulong ng korte. Dahil nga, ang babasihan ng korte, yung pinakita niyang negative siya sa St. Luke's. Yun with evidence. Pinakita yun. At saka, Amy, kung alam mo adik si BBM noon, bakit mo i-endorse ang pagka-presidente? Kupal ka palang walang yaka. Diba? Kupal ka pala Alam mo na adik yung kapatid mo. Isasalya mo sa pagka-presidente?
Ikaw pala ang dapat sisihin, kupal ka. Yun lang yun eh. Oh, eto pa, napaka-bobo ni Amy. Nilapit niya daw kay Pangulong Duterte na huwag patayin si Bongbong. Ibig sabihin, si Digong, nuknukan din ng kupal. Nilaglag niya si Digong. Bakit? Kapag pala close kay Digong, hindi papatayin. Aray ko. Patayin mo si BBM? No joke. President Bong Di ba? Sinabi niya, nilapit ko yan kay Presidente Duterte, huwag patayin. Oh, inamin mo sa sarili mo na kapag close kay Duterte, bawal patayin. Ibig sabihin, si Digong ay walang ya. Kumakampi siya sa war on drugs, yang kupal din siya. Oh. Pangatlo, parang sinabi mo talaga na ang ICC ay tama dahil mamamatay tao si Digong. Sabi mo yan, Amy. Diba? Sabi mo yan eh. Huwag mong patayin. Oh, kaya hindi siya pinatay ni Presidente. Oh, edi tama pala yung ICC. Mamamatay tao si Digong. Aray ko. Sabi ko sa iyo eh. Sabi ko sa iyo, your words, we will use your words against you. Because you are a motherfucking piece of shit and a faggot, Amy Marcos. What the fuck? Oh. Tama si Roland Blanco. Isang presidenteng pinagbibintangan. Isang presidenteng umamin na adik. Abay, ibang klase ang mundo. Tapos magdedemand kayo ng hair follicle? Tapos pag nag-hair follicle ang Pangulo sabihin, dinuga ng ospital? Binayaran ng ospital? Walang satisfaction ng mga DDS dahil pinanganak sila ng mga demonyo at nagluluga sa lapot ang utak. Walang satisfaction yan. Di ba? Ano yung kasabihan? Damn if you do, damn if you don't. So your motherfucking DDS, shut up your mouth and proceed with the evidence. Present it and go to the court or go to the legislative body and file an impeachment, motherfucking shit. Because in this country, we must provide a solid evidence, and you must file it in the legal aspect. Yeah. Patayin mo si BBM? No joke. Hirap talaga. Kailangan natin mag-Android 35 na. Upgrade na tayo. Hirap. Sa Pangulo na maghanap ng profesional na treatment. Ayusin mo ang sarili mo, magpagamot ka, alisin ang droga sa iyong sistema, ayon sa kanya. Ang mga pahayag niya ay lumabas. Amy, babalik namin sa iyon. Ayusin mo ang sarili mo, magpaputol ka. Nakakatama ka. Nakakapatay ka. Yan lang pakiusap namin, Amy. Ayusin mo ang sarili mo. Ha? Ipaputol mo. Umahaba na. Kada pagsisinungaling mo, umuusbong siya. Nakakatama na. Nakakasagabal. Nakakapatay na. Kaya, magpagamot ka.
kumonsulta ka sa mga mamahaling eksperto. Di ba? Dahil ang mukha ng tao ay hindi tatsulok. Di ba? Meron tayong parehaba ang mukha. Meron tayong pa-square na mukha. Si SpongeBob. Meron tayong bilog. Pero sa'yo iba eh. Tatsulok. Di ba? Tatsulok yung mukha mo. Hindi namin alam saan galing yan. Ha? Illegal possession yan. Pasalamat ka, senador ka. Hindi ka nakakasawa ng illegal possession of deadly weapon. Meron ka immunity. Matapos ang isang taon na paulit-ulit ding inakusahan ni dating Pangulong Rodrigo Duterte si Marcos na gumagamit ng droga na questionable raw ang kakayahan nitong mamuno. Doon, binaliwala lamang ng Pangulo ang mga paratang ni Duterte na nagpahiwatig pa na baka impluwensyado ng matagal ng paggamit ng fentanyl ang mga sinasabi ng dating Pangulo. Ang mga aligasyon ni Senador Amy Marcos ay tila hindi tinatanggap ng maraming tao bilang tapat o totoo. Maraming political observers ang tinitignan ito bilang isang maingat na estratehiya, lalo na dahil sa kanyang koneksyon sa kabilang paksyon. Si Senador Amy Marcos mismo ang lantad na nagsasabing siya ay bahagi ng Duterte Bloc. Siya ay naging kritikal sa administrasyon ng kanyang sariling kapatid, lalo na sa mga issue tulad ng pag-aresto kay dating Pangulong Duterte ng ICC. Ang pag-akusa niya sa kanyang kapatid na tila convenient na sumasbay sa paghina ng unity at pag-igting ng alitan sa pagitan ng pamilya Marcos at Duterte. Ang pagpapakita ng tunay na pagmamahal sa pamilya ay naging instrumento para ipatupad ang agenda ng opposition bloc. Hindi rin ito ang unang beses na ginamit ang aligasyon ng droga laban kay Pangulong Marcos Jr. Galingan nyo pa! Nasa na ba yung pulburong video? Dapat pinakita nyo! Ano? Asa na to? Oh, failed. Oh, asa na yung namatay daw yun sa USA? Nakakulong daw si Ma'am Lisa Marcos. Failed. Oh, overdose. Failed. Ano? Wala bang bago? Puro failed. Nakakaawa kayo? Tutusin lang. Nakakaawa kayo. Nakakaawa na kayo. Alam nyo, biro mo. Kasi po yung mga ganitong tao, ito po yung mga taong walang puso. Ang dami pong kalamidad na nangyari. Imbis na unahin nila ang kalamidad, imbis na unahin nila yon, inuna nila ang politika. Kasi gusto nilang pagtakpan at protektahan si Sara. Mauungkat na kasi ang nakawan ni Sara. Pag napakulong to, Sara, sunod ka na. December, sinabi sa akin ni BBM ang schedule. Ha? February, impeach ka. Sabi ko sa'yo. Oh. Tuwan-tuwa pa kayo, ha? December, ombudsman, susunod ka. Pagdating next year, tumalong ka na sa bagong taon, mag-wish ka na ng iwi-wish mo, Sara, sa Christmas at New Year. Dahil pagdating next year, impeach ka, sunod ka na. Uubusin kayo ng Pangulo. Uubusin kayo, sinasabi ko sa inyo. Ha? Kami meeting lang namin kahapon bago mag-Bengador. Sabi ko sa kanya, BBM, pag-reasoning mo muna yan si Pangandaman tsaka si Executive Bersamin. Sabi niya, bakit pamangkin? Pag-reasoning mo, para wala silang masabi. Para wala silang masabi pag inimbestigahan. Puputok na naman yan eh. Sabi niya, o sige, pagre-reasoning ko. Alas 5, pinag-resign niya. Ubos! Ang matitira po, eto, prangkahin ko sa inyo. Hoy, Ma'am MCMLX, thank you po. Ang matitira na lang po na Duterte Black ay isa. Si Robin Padilla. Lahat po sila ubos. Jenggoy, kulong. Joel, kulong.
Cheese, kulong. Mark, kulong. Mark Villar, kulong. Ubus yan. Marcoleta, maaaring matanggal. Aimee, sangkot ang bagman sa flood control. Hindi man ikaw, pero may bagman ka. Bongo. Bongo. Kulong. Cayetano. Hindi natin pwede sabihin, pero Cayetano, may tinatago ka rin, ha? Susunod ka na. 8. Biro nyo, ha? 8. 8 po. Siyamang Duterte Black. 8 po. Mawawala. Bato de la Rosa, International. Kaya si Aimee ganun na lang paghihimutok. Kasi yung bagman niya, natagpuan na ng ombudsman. Sorry, sorry po, Ombudsman Remulla, nasabi ko dito. Kasi po, nanginginig ako katulad ni Banat Boy. Nanginginig po ako ngayon, Ito talagang vlog ang papatay sa akin, sa health condition ko, Ito talagang vlog ang papatay sa akin sa health condition ko to. Hayop na tong vlog na to. Diba? Wala pong matitira sa Duterte Black. Isa lang, si Robin. Kaso, si Robin, magpapasunog pa kasi nag-aantay yung tao kung mangangamoy Duterte siya. Balay, wala na rin. Patayin mo si BBM? No joke. Wala na. Wala na pong matitira. Wala na pong matitira. Kasi si Robin, siyempre may inig yan. Ang ina, ako na lang dito. Papasunog na ako para malaman nilang Duterte ako. Wala na. Sunog po Duterte Black. Sabi ko sa inyo. Yan ba nga ayaw natin? Isipin nyo. Kung aalisin natin si Bongbong Marcos ngayon. Paano tayo? Babalik tayo? Protektahan natin ang Pangulo. Seryoso po yung sinasabi namin sa inyo sa Bengkador. Grabe po kahapon yung emosyon namin doon sa Bengkador. Although nakikita nyo ako na patawa-tawa lang, pero na-absorb namin na pag nawala ang Pangulo, grabe po, kawawa na naman tayo. Biro nyo, kasalanan natin to Sisihin nyo mga sarili nyo. Bakit? Binoto natin to tapos ang Pangulo ang lilinis? Maiya tayo. Kasama tayo sa sinasabi ng Pangulo, maiya naman kayo. Hindi nyo ba na-realize yun? Hindi nyo na-realize yun? Tayo rin kasama dito. Tayo ang naglukluk Sisihin din natin ang sarili natin, pero wag na natin gawin yun. Nulinaan lahat. Nandito na Tulungan na lang natin ang Pangulo. Tulungan na lang natin. Diba? Nagkamali na tayo Ang isukli natin, tulungan na lang natin na ituwid ng Pangulo ang pagkakamali natin. Let the President do his job. Because we ourselves also have the problem. Because we vote for this motherfucking politician that we thought that will help our country to prosper. But instead, they hired a ghost that will eat all of us. Our money that we are doing for our blood, sweat, and tears, because we're working on it and we are paying a taxes, they just motherfucking take it away. Diba? Kasalanan natin to. Umamin tayo sa sarili natin. Siningit natin sa mga boto yan. Ngayon, Pangulo maglilinis. Ayaw pa ba natin?
si Pangulong Bongbong Marcos ang magtutuwid sa pagkakamali natin? Aminin man natin o hindi, kasangkot din tayo dito sa problema. Dahil sa demokrasya, tayo ang bumuboto sa kanila. Dahil sa inaakala natin, masusolusyonan ang problema natin. Ganun tayo mga Pilipino eh. Akala mo kung bumoto lang politiko, pag-graduating ng mga anak natin eh. Akala mo pag bumoto lang politiko, pagpapatuyuan tayo ng bahay eh. Hindi. Hindi ganoon. Pag bumoto tayo ng politiko, isipin natin ang kapakanan ng bansa at ang kinabukasan ng bansa. Hallelujah to the Lord. Oh. Diba? The president will clean for our mistake that we've done. Are you not proud of that? Imagine that. Imagine. This president will correct our mistakes. Huh? Then you will take down this kind of person that is willing. Amen. Patayin mo si BBM? No joke. Noong panahon ng eleksyon, kumalat ang tinatawag na Polvoron video na ayon sa mga nagpakalat ay nagpapakita kay Marcos Jr. na gumagamit ng droga. Ang video na ito ay mabilis na napatunayang fake. Ang nakakaintriga rito ay ang nasabing video ay malawak na ipinapakalat ng mga DDS na kabilang sa paksyon na kasalukuyang kinakampihan ni Senador Amy. Kaya para sa publiko, ang pag-uulit ni Amy ng akusasyon na noon ay ginamit ng mga kaalyado niya sa Duterte Block gamit ang fake news ay nagpapalabas na ito ay isang pampulitikang laro lamang. Kung noon ay fake news ang ginagamit para siraan siya, bakit ngayon ay biglang kapani-paniwala ang pahayag ng mismo kapatid na kaalyado ng dating nagpakalat ng kasinungalingan? Iba talaga ang diskarte. Parang nag-upgrade lang ng script. Ang pag-iyak at pagmamakaawa para magpagamot. Tignan mo yung mukhang niya, no? Pagtitiwalaan nyo ba? Yung mukhang niya, pagtitiwalaan nyo pa? Ha? Botox-botox na? Ay hindi ginagawa sa political rally sa Quirino Grandstand sa harap ng libo-libong miyembro ng INC. Ang tunay na pag-aalala ay ginagawa sa bahay, hindi sa entablado na napapalibutan ng kamera. Tama. Ang tunay na pamilya, sinusuheto ka sa loob ng pamilya. Ang pamilya ay sagrado. Yan ang unang gobyerno. Ang pamilya. Pero anong ginawa ni Amy? Kinaladkad niya ang pamilya niya. Okay sana kung tama ang akusasyon. Pero script ni Sara Duterte ang ginawa niya kahapon. Okay sana eh. Kung tama eh. Diba? Putik, kadiri ka, baba. Ang staging ay nagpapahiwatig na ang pinakalayunin ay hindi ang kalusugan ni Pangulong Marcos Jr., kundi pagkawasak ng kanyang credibility sa harap ng publiko, isang taktika na pabor sa paksyon ni Amy. Oh, yan. Yan po ang kay Amy Marcos. Walang prenong bibi, puro kwento, mga peke ito, ulang na mangga aso, pilit ginigiba, hindi natutumba, handa mong harapin kahit sino pa sila. Ang nami mong girl, yun ang bangag, inubos ang Pinoy, yun ang bangga, nakakulong sa heg, yun ang baga, sidigong ay bangag, sidigong ay bangag, hindi kayang talunin ang isang tulad mo, galit na galit sa'yo dahil uubusin mo, mga kurakot ang gamulto, maganda kayo, si Baby M ang gubos sa mga kagaya niyo, hindi kayang talunin ang isang tulad mo, galit na galit sa'yo dahil uubusin mo, mga kurakot ang gamulto, maganda kayo, si Baby M ang gubos sa mga kagaya niyo. Lagi niyuyurakan
laging sugatan. Kahit duguan, diniretso mo ang laban. Ang kapatid mo ay punong-puno ni luga, mapagmataas pero siya ay sobrang baba. Ang namimingin, yun ang baga. Inubos ang Pinoy, yun ang bangga. Nakakulong sa head, yun ang baga. Si Digong ay banggag, si Digong ay banggag. Hindi kayang talunin ang isang tulad mo. Galit na galit sa'yo dahil uubusin mo. Mga kurak, hanggang multo, maganda kayo. Si Baby M ang ubos sa mga kagaya niyo. Hindi kayang talunin ang isang tulad mo. Galit na galit sa'yo dahil uubusin mo. Mga kurak, hanggang multo, maganda kayo. Si Baby M ang ubos sa mga kagaya niyo. Tibayan mo, Pangulo, para sa Pilipino. Lagi kami andito, loyalistang tunay, lagi sa tabi mo. Hey! 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 Ang namimingay, yun ang banggag. Inubos ang Pinoy, yun ang banggag. Nakakulong sa head, yun ang banggag. Si Digong kay banggag, si Digong ay banggag. Hindi kayang talunin ang isang tulad mo. Galit na galit sa'yo dahil ububusin mo. Mga kurakon multo, maganda kayo.